feels very much like 1986. Yung mukhang history will repeat itself. Opo, ginigit ng grupo nga na merong selective justice pero dinideny po ito ng mismong presidente bago po siya umalis papuntang Canada at sinasabing nagkamali daw ang INC ukol dito sa pahayag na ito, Attorney. Mukhang nakakapagtaka, no? Kung parang detached from reality yung ating Pangulo. Bakit ganyan ang nakikita niya? Parang hindi ba niya nakikita ano na nangyayari? Anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga appointees niya? Na nakakagulat, no? Bakit ganyan ang pananaw ng ating Pangulo? At maging ang ombudsman, sabi niya sa ombudsman wala daw selective justice attorney. Anong nakikita mo ng mga senyales o mga sintomas na meron talagang selective justice na nangyayari? Sobrang selective justice ang ginagawa ngayon. Sa lahat ng naging ombudsman, ito talaga yung kung i-compare sa mga nakaraan ng ombudsman, napaka-selective nito. Itong nakaupo ngayon. Sobrang pagka-selective niya. At saka nakakagulat kung bakit ganyan. Ganyan ang kilos niya bilang ombudsman. No? Kahit yung mga first year lang sa law school, nasa shock sa mga desisyon ng ombudsman. Opo, nakikita nyo rin po ba na mas marami pa ang makukulong o mapupuruhan ng mga kritiko ng administrasyon kumpara doon sa mga sinasabing sangkot sa anomalya, lalo na sa usapin ng flood control projects, Attorney? Ganun nga, kung saan ang patungo ngayon na halimbawa yung pagpili ng mga state witnesses, yung mas guilty pa ang pinipili na maging state witness, binibigyan ng immunity, tapos yung nagsiwalat, yung mga whistleblower, yun ang kinukulong. So, nakakagulat, no? Bakit ganyan, no? Medyo shocking, medyo kakaiba to. Ito na talaga sa 60 years of existence ko, medyo ganyan lang ako nakakita lang ganitong gobyerno. Opo, nabanggit mo nga sa tagal mo na rin, no? Sabi mo, sa tagal mo na rin sa mundo, sa tagal mo na rin siguro bilang abogado. Balikan natin yung issue po na posibleng kasong kakaharapin ni Senador Rodante Marcoleta. First time niyo po bang marinig ang ganitong klase ng uri ng plunder na isinampa na galing sa private citizen po para donasyon at wala namang involved na public money, wala ring involved na kontrata or meron siya mabibigyan ng posisyon or paborableng mga kung ano-ano man ng isang senador pag nakaupo, Attorney? Mula nung naging batas yung plunder law since 1991, ngayon lang nagkaroon ng kinasuhan ng plunder yung isang taong tumanggap ng private fund. Kasi po yung crucial na nakasulat doon sa batas ng plunder, 1991 na batas siya na inamen nung inamen ng konti, ginawang death penalty yun. Tapos inalis yung death penalty sa plunder. Pero yung pina-plunder doon ay pera ng bayan, hindi yung pribadong pera. At saka yung pera na, yung paraan ng pag-acquire ng pera yan or asset or property ay may fraud, may panloloko. Yung chinarge laban kay Senator Marcoleta, yun ay campaign contribution na galing sa pribadong naniniwala sa isang kandidato. Halos lahat ng political candidates ganon. Wala akong kilalang political candidate na hindi ganon, na hindi tumanggap ng contribution. So kung ganon, di lahat ng nakaupo sa lahat ng may hawak ng pwesto ng elective, guilty of plunder kung susundan natin yung logic ni Ombudsman, no? Ombudsman Remulla, no? Medyo talaga, pinag-aaralan ko, baka nagkamali lang siya o nadulas lang o nadapa o wala sa hulog talaga itong interpretasyon ng plunder law na yan. Opo. Attorney, magandang gabi po. Si Jade po. Kaugnay dito nga sa kaso o plunder case laban kay, naihain pa laban kay Senator Marcoleta. Ang sinasabi po, bago po siya tumakbo, hindi ho ba ay kongresista na po siya, public servant na may tuturing, kaya yung pagtanggap po niya ng mga donasyon ay may tuturing na plunder. Ano naman po ang inyong tugon po doon? Hindi po, kasi unang-una, party list siya eh. So, yung word doon sa dapat patunayan,
kanino ba na iba yung iba yung reporting sa party list, iba yung reporting sa yung territorial na kongresista. At saka kung ang pondo ay private, halimbawa yung galing sa bulsa ni Mike Defensor yata yun, no? Na sumusuporta lang siya sa isang kandidato, hindi automatic plunder yun. Ang plunder yung pera ng kaban ng bayan, ninakaw sa kaban ng bayan, tapos niregalo mo, o kundi nanuhol ka, para yung isang nakaupo sa pwesto ay gagawa ng katiwalian. At yung amount ay more than 50 million. Yun yung definition ng plunder. May naka-enumerate doon na 6 na criteria. Hinahanap ko kung saan sushoot doon yung kaso yung akusasyon laban kay Senator Marcoleta. Hindi ko makita doon. Opo. At saka ako kasi galing po ako ng COMELEC, ng Commission on Elections. Yung statement of contribution and expenses, yung batas na kung saan naging requirement yung pag-report sa SOSE, Statement of Election Contribution and Expenses. 1991 din na batas yun eh. Nung lumabas yung plunder, that was June of 1991, nung lumabas yung batas tungkol sa SOSE o yung Statement of Election Contribution and Expenses, the same year, November of 1991, walang connection yung dalawang yun. Yung isa, yung plunder ay criminal, yung sa SOSE, election expenses, ay administrative. Ang ginawa nitong Ombudsman Remulla, pinaghalo yung dalawa. Tapos sinabi na tumanggap daw si Marcoleta ng more than 50 million, 75 billion yata ang akusasyon. At hindi daw nireport sa kanyang SOSE. Kung totoo ang akusasyon, yung amount na binigay kay Marcoleta ay dapat ang aksaklaw nun ay yung party list ni Marcoleta, which is Sagip eh. Alam ko Sagip siya eh. So iba ang reporting nun. Hindi siya papasok sa plunder na pinaghalo sa SOSE. Gulong-gulo. Masyadong chaotic yung isip ng ombudsman. Opo. Napakalayo ng kanyang logic. So attorney, ang dapat patunayan ni Congressman Marcoleta or ng ombudsman ba na yung perang na gamit sa campaign donations ay galing sa mga private individuals o yung mga supporters ni Marcoleta at yun ay hindi may kukonsiderang plunder. Parang ganun po yung takbo ng kaso. Parang baliktad. Kasi kung private, ang nagbigay sa'yo, pwede yon. Kung ninakaw mo sa kaban ng bayan, at tapos yan yung binigay mo, o yun yung plunder. No? Anyway, baka binabasa ko nga paulit-ulit eh. Hindi ko alam ba saan pero nagkabuhol-buhol na eh. Yes po, attorney. Pero okay lang ho ba na hindi i-report? Kung sakali man, in cases na hindi niya ma-report yung nasa 75 million pesos na allegedly na natanggap po niyang campaign donations, okay lang ho yun na hindi ma-report sa kanyang SOSE? Hindi, dapat i-report yun. Pero yung magre-report nun, dahil at that time nung binigay yung amount na yan, ay congressman siya ng isang party list. Yung party list mismo ang magre-report nun. Dalawang separate form yun. Yung SOSE form ng individual ay iba ang contents, iba ang template niya sa SOSE form ng party list. Ang magre-report nun ay yung party list kasi yung amount na binigay sa kay Marcoleta ay dahil congressman siya. Congressman siya ng Sagip party list. Wala naman nakasulat doon na nung senator na siya. Di ba yung allegation, congressman pa lang siya nung binigay yan eh. Bago po yung campaign. Bago pa ng campaign eh. Tsaka yung iba nga doon eh, ang layo pa sa campaign period eh. Halimbawa, nag-invest ako sa iyo, nagbigay ako ng pera sa iyo pero walang kinalaman sa politika. Halimbawa, may negosyo tayo, may joint venture tayo. So, hindi yun kasama ha. Kung kunyari, yung meron kang negosyo, napag-isipan natin na pumasok sa isang business na walang kinalaman sa politika.
hindi ni kailangan i-report 'yon sa SOSE. Opo. Opo. Attorney, ngayon, kanino ho yung burden of proof doon ba sa... Sino ba ang dapat magpatunay na talagang may plunder dito? Si Ombudsman? Yung nag-aakusa. Ano, sino po? Sino ang nag-aakusa? She who accuses must prove. Opo. Sa ngayon, yung nag-aakusa yung ombudsman mismo. Opo. At may pahayag na rin po si Ombudsman Boying Rimulya kanina. Sabi niya tuloy daw yung kaso this week. Isasampa laban kay Senator Marcoleta. Anong possible na mangyayari po niyan? Pag naisampa na po sa Sandigan Bayan, agad-agad ba mag-i-issue ng arrest warrant? Huhulihin kaagad si Marcoleta or dadaan pa sa due process o may mga hearing pa? Mga preliminary hearing bang gagawin? Ano yung proper process po, attorney? Yung proper process, may hearing pa yan, may due process yun. Maraming hearing yan. Kung tutusin sa nakaraan, sa lahat ng nakaraan ng ombudsman mula 1991, mula kung kailan naging batas ang plunder law hanggang sa taon na to, ngayon lang nangyari yung parang yung nangyari kay Jinggoy. Ngayon lang nangyari yan eh. So kakaiba talaga. Opo. So baga nakikita ho ninyo dito, attorney, na yung pattern na ginamit laban kay Senator Jinggoy Estrada, yung kay dating Senador Bong Revilla, at sa marami pa na mga siguro may tuturing ng mga kritiko ng administrasyon, ay ganito ding pattern ang ginamit laban kay Senator Marcoleta, yung gagamitin yung ipagsasampa po ng kaso laban po sa kanya. Yun yung nakikita ko, no? Mas worse pa nga eh. Kasi dati yung halimbawa sila Jinggoy o si Bong Revilla, kahit pa paano, may history din sila, no? Opo. Sabihin natin plunder, although si Jinggoy na-acquit eventually. Pero yung kay Marcoleta, napaka-simple ng facts. Merong isang naniniwala sa kanya kay Marcoleta at ito ay si Mike Defensor at nagbigay ng amount. Pero walang kwento-kwento lang Kiniwento lang ni Senator Marcoleta yun sa isang interview. Ngayon, hindi malinaw ano yung purpose ng amount na yun. Meron ba silang joint venture? Para saan? Para sa politika ba yun? Para sa pagtakbo? Para sa... at that time, at least yung malinaw, yung nagkakasundo naman lahat na at that time binigay yung amount na yan, hindi pa senator si Senator Marcoleta. Congressman siya at representing a party list which was Sagip party list if I'm not mistaken, no? Opo. Iba ang reporting noon. SOSE din ang tawag doon pero kung titingnan niyo yung template, iba yung mga datos na nilalagay doon. Opo. Dahil kung sa party list system, yung party mismo ang kumakatawan sa sektor na kinakatawan niya. At yung congressman na nagsasalita in behalf of the party list is just the face of the party list. Opo. Natatanong ko yung pattern na yan, attorney, dahil possible na yan din gagamitin din, baga i-weaponize din itong ombudsman laban pa sa ibang mga masasabi nating kritiko ng administrasyon at hahanapan po ng kaso. May possibility pong ganun din ang mangyayari sa iba pa na mga senador. Gagamitin po itong ombudsman, attorney. Kung kaya nila gawin kay Marcoleta, mas lalo na sa iba. Opo. So nakikita ho ninyo dito, attorney, may kinalaman ho ba malaking factor ho ba para sa inyo yung impeachment dahil ilang linggo na lang, ilang araw na lang bago magsisimula po yung impeachment trial, o doon talaga ito nakasentro o doon sa flood control anomaly? Parang pareho eh. Although mas malaki yung amount sa flood control, yung impeachment para lang iniiba nila yung nakasulat sa saligang batas na 2/3. Pag naubos yung mga senador, ang argument ng mga katulad ni Lacson, pag naubos yung mga senador, bababa yung 2/3. Sa ngayon ay 16 senators eh. So sinasabi nila na bumababa yun, naging 15, 14, 13, 12. Pero yung talagang malinaw na nakasulat sa saligang batas, 2/3 is 16.
So itong pagtapyas sa mga senators katulad ng ginawa kay Jinggoy o yung panakot kay Chis Escudero, yung panakot kay Joel Villanueva at ito aaresto yung pa si Marcoleta, may kinalaman sa impeachment. Pero kakaiba dito kay Marcoleta dahil hindi lang impeachment, kundi yung flood control which is a lot bigger. No? Kasi yung sa impeachment, parang kung hindi ako nagkakamali, parang 115 million lang yan. Tapos yung sa flood control naman, trillions. No? So tingin ko, yung pinakapakay doon yung flood. Opo. Huli na lang, attorney, may remedyo pa ba si Senator Marcoleta kung sakali man na tutuluyan na nga itong kaso laban po sa kanya? Kung ako sa kanya, nakasulat sa saligang batas, sovereignty resides in the people. So, kung kumilos ang people, that's an act of sovereignty. Kung ang pasya ng tao ay ulitin yung 1986, so sovereign will of the people yun. Sovereign decision yun na dapat galangin. Opo, Attorney Melchor, si Admar po ito ulit. Hindi po ba papasok yung sinasabing paglabag ni Senador Marcoleta doon sa election offense? Hindi. Sa akin kasi tinitinan ko nga paano isushoot doon Tapos yung decision, yung Comelec mismo, may decision siya yung administrative yun yung pinakamabigat na penalty doon sa violation of statement of election contribution and expenses is fine. May multa, magbabayad siya ng fine. O nga po, kasi natanong ko yun. Kasi binasura na rin ito ng, Comelec, kung di ako nagkakamali. So, nakikita nyo na parang pilit ba ang pagsasampa ng kaso para mahanapan lang ng kaso ang buting senador? Hindi lang pilit, sobrang pilit. Lalo-lalo naman sa mga abogado na nakakaunawa, no? Kahit yung first year law student, common sense lang Sobrang pilit. At nakakagulat bakit ganun. Bakit napakalayo naman ng logic ng ating ombudsman. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, attorney. Thank you din po sa pag-invite sa akin. It's an honor. Maraming salamat sa Attorney Melchor Magdamo, Legal Counsel po.